Magandang gabi po sa lahat, sa mga kapatid natin o sa mga kababayan natin nanonood sa mga oras na ito. Sa gabing ito, isang tahimik po na gabi ng linggo, kung saan ay patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Pag-aralan po natin ang buhay ni Stephen. Si Stephen po ay nai-record po ito sa Book of Acts, particularly sa chapter 6 and 7. Bagamat maikli lang po ang panungkulan ni Stephen, ngunit nagbigay po ito ng inspirasyon sa lahat po ng mananampalataya. So ngayong gabi, piliin lang po natin ang Acts chapter 6 verses 1 to 6, kung papaano po ang pagpili kay Stephen bilang isang member ng deacon, at gaano po kahalaga ang pagpili ng isang deacon, at ano po ang requirements nito kung ang pastor po ay magtalaga ng isang deacon, or ng isang worker o elder sa sambahan po. Bago po tayo patuloy sa salita ng Panginoon, nais ko lang po ibahagi sa inyo ang background ni Stephen, Ika nga, si Stephen daw is a model of faith and courage, Kanyang legasya, kung saan ay may makukunan po tayo na aral sa kanyang faith, courage, and the cause of discipleship, Sa libro po in the Book of Acts po, dito sa New Testament, sa Bible, na-record po na si Stephen daw is one of the 7 deacons na pinili in the early Christian church, para i-assist po ang distribution ng pagkain po, distribution of food, para mag-aid po sa mga widows and orphans, Kumbaga, na-record din sa Biblia na siya daw ang pinakaunang Christian na martyr, Pinakauna siya, si Stephen po, or si Esteban sa Tagalog or Bisaya. Then, na-record po sa Biblia, dinescribe siya na as a man full of faith and Holy Spirit. Then, hindi lang siya man full of faith and the Holy Spirit, but bold po siya, may pagka-bold po siya mag-preach, Nasa literal Diyos, his strong preaching and defense po sa Christianity ay siya po ang dahilan kung bakit inaresto siya ng Sanhedrin, ni trial siya, kung saan binato po siya, stone to death po ang parusa sa kanya. Kaya po na-record na siya ang pinakaunang martyr na born again Christian na mananampalataya sa Panginoon. Yun po. Then napaka-crucial po ang kanyang papel that time, kasi kailangan i-address niya ang pangangailangan ng community na i-ensure na no one was neglected po, particularly na po ang mga widows, Din basahin po natin ang Biblia ayon sa pagkakasunod mula sa chapter 1 ng verse mula sa verse 1 hanggang verse 6 sa chapter 6 ng Book of Acts po, Acts chapter 6 verse 1. Sabi ng verse 1 po dito, in those days when the number of disciples was increasing, sa panahon po yun, nag-growing po ang sambahan po, ay
lumaki po siya, no? Nag-grow po siya, lumawak ang population niya. Lumaki po sa kabuuan, sa madaling salita po, dumami ang tao po, dumami po ang sabihin natin member, growing church. Then sabi pa dito, nag-increase po siya. Then sabi niya, the Hellenistic Jews among them complains against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So dito po, na i-record po, no, na ang Hellenistic Jews daw, no, nagkaroon sila ng complain kasi sabi dito sa Biblia, para bang nagkaroon ng yung biases, nagkaroon doon ng biases, no? So meaning to say, noon pa pala, nangyayari na pala yung biases, no? Yung mga bias, gaya ng kapanahunan natin ngayon, pag may mga ayuda, minsan may mga naririnig tayo, bali-balita na hindi lahat na pagbigyan, no? Kung minsan nga may narinig tayo na kung sino lang yung malapit sa ganito, siya lang ang mabibigyan ng ayuda. So, ang chismis pala ngayon, kwento na pala noon, kasi Biblia mismo ang nag-record, no? Kaya pala, mayroon pala talaga nanineglect, no? Ang hindi talaga napapansin, no? Or sabihin na lang natin, talagang hindi binigyan, hindi na priority kasi hindi malapit kay kuan. Ganun pala. So, ang Biblia nag-record na dito. Then, ano ba ang kuan? Kasi sabi, kung intindihin natin, no? Kung intindihin natin ang na-record dito sa Biblia, sa Book of Acts, sa chapter 6, verse 1, kung intindihin lang talaga natin, laliman natin, para bang sinabi, iba kang tribo kasi Hellenistic Jews versus Hebraic Jews ang binanggit dito. So, minto si para bang nagkaroon siya ng tribo-tribo. Ikaw, Bisaya ka, di kunin mo. Ika, Ilonggo ka, di kunin mo. Ilocano, parang ganun ba? Nagkaroon siya ng tribo. Ikaw, Lumad ka na. So, kaya ganun po ang nangyari. Nagkaroon po ng complaint. So, maganda ang ginawa ng nag-complain, maganda din at least na nalaman nila, no, at nagkaroon ng solusyon. Babasahin natin mamaya, i-explain natin later on. So ngayon, dahil nabanggit ang Hellenistic Jews dito, ano nga ba ang Hellenistic Jews na binanggit dito? Ang Hellenistic Jews po na sinabi dito sa Biblia, ito po ang mga grupo na Hudyo pa rin sila. Ngunit namumuhay po sila sa ilalim ng impluensya ng kultura at wika ng mga Grigo na tinatawag ding, pwede din siya Hellenistic culture ang tawag din sa kanila, pwede sila tawaging Hellenistic Jews or Hellenistic culture. Din ang panahong ito ay nagsimula pagkatapos ng pananakop ni Alexander the Great hanggang tumagal ito hanggang sa Roman Empire, no? Sa panahon ng Romano. Kasi ang Hellenistic Jews, kasi na-impluensahan sila sa panahon ni Alexander the Great. Madalas sila gumagamit ng Grigo kaysa Hebreo, no? Yun sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at sa kanilang pagsamba, no? Na-impluensyahan sila kaysa Hebreo, mas na-influence sila sa salitang Grigo. Kaya naman po karaniwang nakikita
nakikita ang impluensya ng Grigo sa kanilang mga ideya, sining at filosofiya, no? Tulad sa atin dito, for example natin, ito ganito ang tribo niya, ganito ang paniniwala niya, pero ang ina-adapt niya ganito na tribo ang kaugalian niya, kasi nga na-influensya siya. Tulad natin noon sa panahon natin, nung sinakop po ang bansa natin tulad ng Kastila, no? So na-adapt po natin, marami pong na-influensya din tayo sa panahon ng pananakop ng Kastila for more than 300 years ba ang pananakop nila, or kahit sa panahon ng mga Amerikano, may naibahagi po sila, may na-influensya po sa atin. Sa panahon ng mga Hapon, may na-influensya po sila sa atin, no? May naibahagi po sila. Ganon po yon. Ganon din po ang nangyayari sa Hellenistic Jews sa panahon ng pananakop ni Alexander the Great. Na influensya po sila sa Grigo, yung kaugalian na nila, kasanayan, no? Sinabi dito ang ideya, sining at filosofiya. Na-adapt na nila dahil nga under colony sila, kumbaga. Then, ang Hebraic Jews naman, itong mga Hudyo na to, ang grupo ng mga Hudyo nito, ay nakaugat pa rin sila sa traditional na Hebreyong kultura at wika. So, sila talaga ang nakasunod. Sila po ang Hebraic Jews ay nagpapanatili ng mas malapit na ugnayan sa kanilang mga sinaunang tradisyon at wika tulad ng Hebreo at Aramaic, no? Hindi sila katulad ng Hellenistic, although Hudyo sila, pero dahan-dahan na nakalimutan ang tradisyon o ang kultura at wika nila bilang isang Diyos. Kasi nga, dahil under colony na sila ng nasakop na sila sa panahon na nasakop sila, na influensyahan sila ni Alexander the Great hanggang sa Roman Empire. Kaya naman, sa pangkalahatan po, nakatuon sila sa tradisyonal na batas at ritual ng Judaism, no? Yung about sa Jews. Yun po ang explanation doon. Then next verse po, basahin po natin. Sinabi dito sa verse 2, sinabi dito, so that the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry. So there is a verse 2, sabi pa ng 12 disciples, sabi pa ni, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on the tables, no? Maganda ito, at least nagkaroon sila ng wisdom, nagkaroon sila ng plano ba, strategic, no? Maganda rin ito kasi ang 12 disciples nagkaroon sila ng wisdom kung paano solusyonan, lalo na po yung mga complaints, dahil na-busy na sila, daghan na mga activity o mga gawain ng Panginoon na hindi na nila nagawa siguro. Kaya isa doon yung Hellenistic Jews, nakalimutan na nila kung paano sila servisyohan na hindi na ma-neglect, no? Hindi magkaroon ng biases, lalong-lalo na po sa distribution
ng pagkain kung saan po ang mga widows nila ay nakakalimutan po. Kaya maganda itong ginawa nila, nagkaroon sila ng solusyon. Kaya kung may mga complain, tama talaga na pag may mga complain, lalo na pag sa mga sambahan o saan man, dapat solusyonan talaga para maagapan siya na hindi siya lalala, at least masolusyonan siya. Din sinabi dito sa binasa natin kanina, sinabi dito, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. So, 7 kalalaki talaga ang pinili dito. Lalaki talaga ang pinili nila. Ang nakaganda lang dito, full of Spirit and wisdom. Known full of Spirit and wisdom. Ang pagpili pala ng magiging elder sa simbahan o anumang ministry, no? Or maging deacon ka man, hindi pala basta-basta napipili ka lang. Kasi dito na-record talaga, full of wisdom and spirit. So, kaya pala, ang pagpili pala, dapat guided by the Holy Spirit ang nag-appoint, ang nagpili. So, dapat kung ang pastor ang magpili, dapat pala hingiin talaga sa Panginoon. Hingiin sa Panginoon ang guidance ng Holy Spirit para makapili siya kung sino. No, hindi pala pag porket medyo angat ka sa buhay, may trabaho ka, gwapo ka, maganda ka, ikaw na, no? Sa tingin na magaling ito dahil may mataas ang pinag-aralan, ito na ang deacon agad. So mali sa pananaw ng secular na mundo, sa sistema ng mundo na nakikita niya sa bumabase siya sa secular kaysa sa Panginoon. Hindi mo talaga, kung hindi ka kuan sa Panginoon, hindi mo maintindihan bakit iba ang sa tao, iba ang sa Panginoon, no? Kasi dito ang Panginoon nagsabi na i-record dito sa Biblia, dapat full of spirit and wisdom. So yun pala ang isa sa mga requirements pag ikaw ay pag ikaw ay napili na magiging isang elders ng church o kaya itong deacon or deaconesses natin. Klaro dito. No, din dito sa kasunod niya, the verse ay sa last part niya, we will turn sa last part ng verse 3 at saka verse 4, sabi niya, we will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. Sa loob pala, dito palang mga kapatid na i-record na pala sa Biblia na ang gawain sa sambahan, sa kongregasyon, hindi pala pwede na i-absorb lahat ng pastor natin, no? Dapat pala ma-delegate din, no? May parte lahat sa kongregasyon. Kaya pala mayroong ministry kasi dami mga gawain, for example, mga feeding program, no? May mga Bible study doon dyan na lugar. May mga tulad na lang nito sa na-record dito, distribution, nagkaroon ng feeding. So ang gawain sa simbahan, kung dalahin natin sa kasalukuyan po kung saan ka na kongregasyon, hindi po pala pwede na si pastor lahat kasi mauubos ang energy ni pastor. Ang physical niya na katawan mauubos. Dapat pala mayroong trabaho ang bawat isa, no? Ayon sa requirements po. For example, may mga simbahan na may mga grupo ito. Sample na lang natin ito, grupo ng men's dito. For example, Royal Priesthood, kunwari ang sample ng grupo ng men's. May mga programa dyan na ginagawa nila. Gawain ng Panginoon, sila ang take charge dyan. Din dito sa, for example, sa mga kababaihan na adult,
sabihin natin virtuous women. So, kunwari yun ang pangalan ng grupo nila. Mayroon din sila gawain, no? Sa sambahan din, sa mga youth din, kung may sa youth naman may required na edad, kung sino lang yung dapat na ma-member dyan. Mayroon din sila mga activities para sa simbahan, mga gawain ng Panginoon, na take charge sila dyan. Ganun din po sa mga deacon, may gawain sila. Hindi lahat may isa-isa ni pastor ang membro, may mga dapat gawin din ang elders o member ng deacon and deaconesses, no? Ang membro ng isang sambahan o kongregasyon, hindi yan may isa-isa ni pastor. May mga kumbaga may mga bagay din na limitado na si pastor na i-absorb niya lahat, na pwede naman gawin ni for example sa mga youth, pwede naman gawin ng elders o ng deacon or deaconesses. No, ganun po, hati siya, parang nagkaroon ng division of labor, pero iisa po ang goal niya, no? Yun po ay Panginoon po, si Jesus ang itinaas. Ganun po, no? Hindi pwede na suluhin lahat, jack of all trades si pastor. So, dahil kabahagi ka, tama po, kabahagi ka ng isang kongregasyon, kabahagi ka ng sambahan, so mayroon kang papel. Bawat isa sa atin ay may papel po ng gampanan. Kaya tama po itong ginagawa nila na nagkaroon sila para focus sila sa prayer and fasting or Bible study or magpalaganap ng salita ng Panginoon. So, kung kailangan ng tagaluto doon, mayroon na naka-assign. Kung kailangan ng tagalinis ng sambahan, meron na. Kung taga-prepare ng bulaklak every Sunday, meron na. Ganun po yon ang ibig sabihin doon, na ang katawan ni Kristo po, gaya po ng isang yung karakteristik po ng isang langgam ants, no? Bawat isa po sa kanila ay may papel. Ganun din po sa kongregasyon po. So, pero hindi ibig sabihin mangibabaw ka sa pastor, kasi ang pastor po siya ang seatman of the house. Hindi porket may papel ka dyan, pangunahan mo na palagi ang pastor, kundi always nagpailalim ka sa pastor po natin, no? Sa pastor niyo. Hallelujah, praise God. Then dito sa chapter 5, verse 5, chapter 6 ng Acts, sabi dito, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. Din dito, sinabi dito, binanggit talaga, no? Na binanggit talaga ang pangalan ni Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Bakit kailangan banggitin pa? No? Nga pwede naman pinili si Stephen na isa sa mga deacon. Bakit kailangan i-emphasize? No? Bakit kailangan isingit doon ang full of faith and Holy Spirit? Kasi nga, sabi ko kanina, hindi pala basta-basta, hindi basta-basta ang magiging deacon ka. Dapat may vision po ang nagpili nito, ang senior pastor ba o pastor o ang seatman of the house ng sambahan ng ginamin ko, no? Dapat guided siya ng Holy Spirit, no? Kung sino ang karapat-dapat. Yun pala ang requirements, full of faith and Holy Spirit. So, yun po ang requirements. Klaro po sa Biblia, ni-record po na yun dapat talaga ang kailangan pag mapili ka sa deacon. Hindi lang dahil kapatid siya, no? Pamangkin mo siya, o close friend kayo na palagi ka pinahiram ng pera, o palagi nag-provide sa, hindi po ganon. Hindi po
yung tinuturo talaga ng Panginoon na ito na talaga siya ang napili, no? May requirements, may mechanics siya kung sa laro pa, kung sino ang karapat-dapat, no? Full of faith. At Holy Spirit, yun pala ang required talaga. Din sinabi dito sa verse 6, they presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Pag ma-appoint pala ng isang deacon o deaconesses, kahit anuman ang ministry niya, kung ikaw ba ay opisyalis ng ganitong organisasyon sa men, sa women's o sa youth, pag may papel ka na may kalambigitan ka, kung sa Bisaya pa, no? May papel ka sa katawan ni Kristo, kung nasa tainga ka ba na part, nasa kamay ka o nasa paa ka. Hindi pala pwede pag once nga na-appoint ka, na ituro ka, na napili ka bilang isang kinatawan o naging elders ka ng church niya, naging deacon ka, hindi pwede na hanggang doon lang, kundi may proseso pala, may installation pala talaga. Kasi dito sinabi dito, pinresenta pa at dinasalan pa. So, ganun pala talaga dapat. Kasi ang pagpili, hindi basta-basta, hindi laro-laro. Dapat i-present, nilihans pa talaga sa Panginoon. Kasi hindi basta-basta ang papel na gampanan mo. Ang ministry na gampanan mo sa kongregasyon. Kasi Panginoon po, no? Para po sa Panginoon ang lahat. Kaya naman po, dapat pala, no? Ang pagpili ng isang deacon gaya ni Stephen o ni Esteban, o hindi basta-basta pala maging isang deacon o elder ng church, dapat full of faith and full of Holy Spirit. Yun po ang sinabi dito. Then pagkatapos po, dapat pala talagang ididikit siya sa Panginoon. So, para mayroon siyang assurance, kumbaga may confirmation talaga. Ganon, hindi yung basta-basta na-appoint ka lang, okay na. Yun po, doon po nagtapos ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon patungkol po sa buhay ni Stephen, no? Or kung papaano po, isa lang po ito sa bahagi ng istorya na ni Stephen, kung saan isa siya sa pinili na deacon, one of the 7 deacons, no? Ang nais lang po natin ma-reflect kung ano nga ba ang requirements, ano nga ba ang kumbaga kailangan, no, sa isang tao na mapili na elders o kaya deacon or deaconesses sa isang kongregasyon, sa isang simbahan. Magandang gabi po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon na buhay.